Pinapili sila kung anong sandata ang nais nilang gamitin pagkaraang masuri ang mga ito si Mayang Da. Makikita ang ngiting malupit sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay kukumpiskahin niya ang lahat ng mga armas na dinala nila, na kinuha ang mga armas mula sa kanila. Pagkatapos ay bumaling siya kay Main Jago, na sinasabi sa kanya na ilabas ang kanyang inihanda. At sumunod siya, habang si Jung Yak ay may dalang malaking sako sa harap niya. At si Mayang Da ay nagsasaad na batay sa kanyang obserbasyon, hanggang ngayon, inihanda niya ang pinakamahusay na mga sandata para sa bawat isa sa kanila, simula sa kay Bao Moron. Binigyan siya ng Mayang Da ng isang kahon na naglalaman ng 10 espada na parang mga scrap ng metal, kaya natarante siya, kinuha ang isa sa mga iyon. Sinimulan niya itong tingnan, habang ibinabahagi ang kanyang pagkalito tungkol sa kung anong uri ng sandata ang gagamitin nila. Sinasabi sa kanya ni Mayang Da na ito ang sandata na inihanda para sa kanya na gamitin sa laban, na naging sanhi ng kanyang pagkalito, nagtatanong kung bakit ito ay isa lamang metal scrap, ngunit iginiit ni Mayang Da na isa itong espada. Bilang tugon, muling sinabi ni Bao Morang na ang kanyang sariling espada ay isa sa mga mahalagang armas ng kanyang pamilya. Ibinunyag niya ito bilang celestial sword, na maaaring tumagos sa mga bato at hindi mawawala ang talas nito kahit na bumagsak sa iba pang uri. Sa pagtingin sa kanyang celestial sword, sinabi ng Yang Da na ito ay talagang isang mahusay na sandata. Samantala, nagtatanong si Bao Morang, kung ano ang mangyayari kung ang espada ay mabali na kung saan ang aking sumagot si Mayang Da na maaari siyang patuloy na kumuha ng mga bago mula sa kahon at magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sa paulit-ulit niyang pagtatanong ng parehong mga katanungan, nagtatanong si Mayang Da kung ito ay dahil sa pakiramdam niya ay nanghihina siya ng walang sandata, dahilan para medyo madismaya siya. Nagtanong si Mayang Da tungkol sa kung siya ay isang tao na hindi maaaring lumaban ng walang sandata, masakit kay Bao Morang upang pag-isipan ang tungkol dito. Samantala, si Mayang Da ay naglalakad papunta kay Main Jago at tinitingnan ang kanyang espada. Remarking na ito ay isang napakahusay na sandata. Bilang tugon, sinabi niya na ang kanyang espada ay talagang isang mahusay, ngunit ito ay isang ordinaryong sandata lamang na nagtatanong kung hindi niya iniisip ang parehong. Hinugot ito mula sa kaluban, sinimulan itong tingnan ni Mayang Da, at tila sumang-ayon sa kanyang sinabi, inalis ito. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng plauta, na ikanalito niya, nagulat na magkaroon ng ganoong bagay. Tinanong niya kung gusto niyang gumamit siya ng plauta na kawayan sa laban, nakangiti bilang tugon, tinanong ni Mayang Da kung ang isang tunay na tulad niya ay hindi man lang gumamit ng plauta, dahilan upang tanggapin niya ito bilang isang hamon. Nangako sa kanya na ipakita ang mga resulta sa loob ng 2 araw. Naglalakad patungo kay Ian Rayong, pinagmamasdan niya itong kinakabahan at sinabihan siyang huwag itong makaramdam ng takot at pinagsabihan. Sa pamamagitan nito, binigyan niya siya ng sinturon na may maraming sibat sa loob nito at sunod na pumunta kay PO1, binigyan siya ng nunchako. Sa wakas ay pumunta siya sa May. Ngunit sa halip na bigyan siya ng sandata, inilayo niya ito, na nagsasabi na kailangan muna niyang abutin ang kanyang mga kasamahan. Bago makamit ang isang bagay na hindi niya nagawang makamit, ipinahayag ni May ang kanyang pagsang-ayon na hindi pa siya nakakaisip ng paraan. Ngunit tinitiyak ni Mayang Da na tiyak na magiging matagumpay siya. Sinabi niya na ito ay isang napakahirap na gawain upang tumutok na siya sa isang mata, ngunit maaaring gawin sa pamamagitan ng isang napakatumpak na pagmamanipula ng chi. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya na kaya niyang magawa iyon, dahilan upang maalala niya iyon at magulat, na pagtanto kung gaano ito kahirap. Samantala, ipinaliwanag ni Mayang Da, ang paglilinang ay isang paraan upang magamit ang saya ng kalikasan sa loob ng katawan ng isang tao. Ibinunyag niya na ang lahat ng uri ng chi ay sumusubok na gayahin ang kalikasan at ganoon din ang mga martial artist ng bawat angkan. Remarking ang chi center ay ang pundasyon ng chi sa loob ng katawan. Ibinunyag ni Mayang Da na ang chi ng kalikasan ay nakukuha sa loob ng main chi center at hindi nahahati sa elemento, na napakabihira. Inihayag ni Mayang Da na ang yang chi ay karaniwang nangangahulugang langit, habang ang yin chi ay nangangahulugang lupa. Ngunit sa kaso ng main chi niya ay nakabaligtad, nagtatanong kung mayroon siyang ideya kung ano ang gagawin. Bilang tugon ay maaaring mag-isip ng ilang panahon at napagtanto na ang kailangan niyang gawin ay baligtarin ang langit at lupa. Samantala, isang tao ang nakaupo sa gitna ng kagubatan, umiinom ng tubig at binabanggit na tila nag-iisa siya sa kaguluhang ito, naghihintay sa pagdating ng mga escort.
Iniisip niya kung nakalimutan nila na siya ang matanda sa isa sa mga sekta. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas sa gusali ang mga ahente ng grupo ng mga ngalakal, na ginawa ang lahat ng kanilang paghahanda at naghanda na sa pag-alis. Samantala, ang mga estudyante ni Mayang Da ay abala sa pag-iensayo sa kanilang mga armas na papalapit sa kanila. Inanunsyo ni Mayang Da ang pagsisimula ng pagsasanay. Isinasaad na ang kailangan nilang gawin ay panatilihing ligtas ang pinuno ng pangkat ng mga ngalakal. Sa paglalakbay mula Henan hanggang Hebei, na nagsasabi na posibleng makatagpo sila ng anuman sa paglalakbay. Habang si Mayang Da, inutusan silang lahat na maging mapagbantay. Habang dumadaan sa kagubatan, inuulit niya na ang kanilang motibo ay panatilihing ligtas ang pinuno ng grupo at ang mga kalakal, anuman yon. May naalala pa si Mayang Da, idinagdag niya na magtatalaga siya ng pansamantalang pinuno pagkatapos ng praktikal na pagsasanay. Habang abala sila sa pag-uusap, may ilang taong tila nakabantay sa kanila mula sa malayo, naghihintay sa kanilang pag-alis. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula sila sa kanilang paglalakbay kasama si Mayang Da, at ang lahat ng mga estudyante na nagbabantay sa karwahe mula sa magkabilang panig. Habang si Mayang Da mismo ay nag-e-enjoy sa paglalakbay na nakahiga sa isa sa mga cart. Sa gabi, sa di nakalayuan na, ang caravan ay huminto upang magpahinga. Habang ang iba ay nakaupong nagpapahinga ma-regain ang kanilang lakas. Habang si Mayang Da ay nagsasagawa ng isang mahirap na ehersisyo, sinusubukang linangin ang kanyang chi sa kabaligtaran paraan. Feeling may nagbago sa chi center niya. Sinubukan niyang ipagpatuloy ito, ngunit bumagsak sa lupa sa pagod. Nakahinga ng maluwag na sa wakas ay nakahanap na ng clue. Sinabi niya na ito ay isang napakamapanganib na pamamaraan. Napagtanto niya na kahit na lumihis siya ng kaunti habang umiikot ang chi sa kanyang meridian gamit ang reverse flow, ang kanyang katawan ay magdurusa sa pinsala mula sa pag-urong sulong. Nagtataka ito kung kulang pa ba siya sa determinasyon at handa pa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay ng ganoon. Sinabi niya yon. Habang iniisip niya na ang sarili niyang chi, lumapit si Mayang kanya at nagsasabi na gabi na at dapat na siyang magpahinga sa halip na magsanay nang makita siya. Sinabi ni May na gusto niyang magtanong sa kanya. Gayunpaman, sa halip na pakinggan ang kanyang tanong, sinabi sa kanya ni Mayang Da na kailangan nilang magpalit-palit sa gabi, nagtuturo sa kanya na bumalik para sa oras. Pagdinig na yon si May ay humingi ng tawad at nagmamadaling bumalik. Habang si Mayang Da ay patuloy na nakatayo doon at nagtataka kung ano ang mali sa kanya. Napagtanto ni May na bigla na lang siyang nakakatakot pagkatapos niyang lisanin si Mayang Da na nakatayo pa rin sa lugar at nakangiting nagsasabi na tila maraming masasamang tao sa lugar na ito na may layuning pumatay ng bata. Sinabi niya na haharapin niya ang mga ito ayon sa kanilang kapangahasan. Ngunit walang sumasagot at nananatiling kalmado ang kapaligiran na parang walang naroroon at parang nagtatanong kung inaasahan nilang hindi niya makita kung mananatiling tahimik sila. Ipinapahayag ni Mayang Da na sila ay hanggal. Maya-maya lang ay tumalon ang ilang assassin na nagtatago sa mga puno at dumapo sa harapan niya. Nagulat sa kakayahan niyang matagpuan sila. Sinabi ng isa sa mga assassin na tila hindi niya alam ang sitwasyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay nabigla siya pagkatapos tumingin kay Mayang Da, nakita siyang isang matanda at mahinang individual, na kinusat ang kanyang mga mata. Nagtataka ang tao kung tama ba ang nakikita niya at pagkatapos ay nagsimulang tumawa, na nagpagulo kay Mayang Da. Sinabi ng tao na siya ay nagtataka kung bakit ang isang mahinang mukhang individual ay lumapit sa kanila ng buong kumpiyansa, na isinasaalang-alang na ito ay ang kanyang pagsisikap para sa bata upang makatakas. Sinabi ng assassin na hindi niya kailangang magsikap lahat, dahil kasama ang batang iyon, ay mamamatay sa kanilang mga kamay. Bilang tugon, inilabas ni Mayang Da ang kanyang maskara, na sinasabing gumawa sila ng napakasamang pekana, nagulat ang mamamatay tao na tumingin sa kanya. Habang patuloy niyang sinasabi na sila ang magpapasya kung ano ang mangyayari. Mangyayari pagkatapos niyang turuan sila ng leksyon. Sa pagtingin sa maskara, sinabi ng mamamatay tao na inaasahan niyang kukuha siya ng sandata para sa pakikipaglaban at tinanong kung sinusubukan niyang magsagawa ng isang opera na may maskara, na binabanggit na ang kanyang biro ay lumampas na. Inutusan ng tao ang kanyang mga nasasakupan na bugbugin siya, na humantong sa isa sa kanila na humakbang pasulong at magtangkang maglunsad ng pag-atake sa kanya. Gayunpaman, tulad ng pag-abot ng espada ng tao malapit sa kanya, isinusuot ni Mayang Da ang kanyang maskara, na humahantong sa parehong nakamamatay na layunin na magsimulang kuminang ang kanyang mga mata.
Sa susunod na sandali, pareho silang nagbanggaan, na naging sanhi ng pagkalat ng ulap ng alikabok sa lugar. Sa sandaling lumenes ang mga ulap ng alikabok, si Mayang Da ay lumabas na hindi nasaktan. Ngunit mula sa loob kasama ang ibang tao na hindi gumagalaw sa lupa, lumingon sa natitirang bahagi ng mga mamamatay tao. Tinanong ni Mayang Da kung inaasahan ba nilang magbiro siya dahilan para mabigla ang pinuno ng mga asasin. Iniisip kung paano ito namjing posible. Habang ang pinuno ng mga asasin ay gulat na nakatingin sa kanya, nagtataka kung paano niya ginawa iyon. Biglang nawala si Mayang Da sa harap nila, natarante sila, lumilitaw sa likod nila. Mabilis na inakyat ni Mayang Da ang mga balikat ng isa sa mga asasin at mahigpit na hinawakan ang ulo nito, dahilan para mapasigaw siya sa sakit, na walang kalaman-laman na inalis ang tao. Tinatanong ni Mayang Da kung ano ang balak nilang ipakita sa kanya pagkatapos nito. Nang mapansin ang kanyang itim na kapa at maskara, sinubukan ng pinuno ng mga asasin na alalahanin kung sino siya, habang humakbang pasulong ang dalawa pang miyembro ng kanyang grupo upang harapin siya na nagmamadaling palapit sa kanila. Binibigyan sila ni Mayang Da ng isang solong pag-atake, na naging dahilan upang lumipad sila pabalik at bumagsak sa lupa, naging hindi gumagalaw. Matapos talunin ang mga ito, tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa natitirang mga asasin na naghahanda upang labanan siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ng kanilang pinuno na siya ay Guayama, ang tunay na pangalan ni Mayang Da, at nabigla sa pagsusuot ng bawat isa sa kanyang tunay na pagkatao. Ang pinuno ng assassins ay nagsasabi sa kanyang mga tao na mag-ingat sa kanyang mga diskarte sa lason. Nang marinig Mayang Da ay biglang huminto sa kanyang daan, na iniisip ang sinabi ng tao kanina. Hindi alam kung paano. Habang pinagmamasdan nila siya na may pagkalito, si Mayang Da ay nagsimulang tumawa ng malakas, nagtatanong kung inaasahan nilang gagamit siya ng lason dahil lang sa ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Poison Ghost. He remarks na ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay laging nagkakamali. Nang marinig na ang pinuno ng mga asasin ay nalilito habang si Mayang Da ay nagpapaliwanag na ang sa kanyang pangalan ay hindi nangangahulugang lason, ngunit independyenta. Habang hindi pa rin nila naiintindihan ang kanyang sinasabi, si Mayang Da ay mabilis na nagpapatuloy at tinamaan ang isa sa kanila. Sa isang paraan sa pamamagitan nito, nakumpleto niya ang kanyang pangungusap, na nagsasabi na siya ay isang tao na talagang napupuot sa mga diskarte sa lason. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ito sa isa sa mga mamamatay tao, na naging sanhi ng isang napakatinding puwersa na lumabas mula rito, na umaakit sa tao na parang magnet para dito. Dahil sa itinulak patungo sa malakas na hangin, ang tao ay lumapit sa kanya, na naging dahilan upang sakalin siya ni Mayang Da sa kanyang leeg, na naging dahilan upang mawala siyang kapangyarihan. Tinanong ni Mayang Da kung ano ang susunod niyang plano. Samantala, pabalik sa resting place, si Jiang Yak, gayon din ang lahat ng mga estudyante ay nakaupo sa tabi ng apoy, abala sa kanilang sariling mga gawain. Habang nakatayo si Jiang Yak na nakapatong ang kanyang likod sa isang puno, bigla siyang nakatanggap ng voice transmission mula kay Da, na tinawag siya sa isang tiyak na direksyon. Nalilito, nagtanong siya kung may mali ba kay Mayang Da at tumugon ito, nang hindi nagpapalim sa mga estudyante na siya ay lumabas sa likod ng puno at nagsimulang tumakbo sa loob ng kagubatan ng napakabilis. Gayunpaman, sa sandaling maabot niya ang lokasyon, natagpuan niya si Mayang Da, na nakita niya ang hindi mabilang na mga bangkay na nakahandusay sa lupa kasama si Mayang Da na nakaupo sa isang bato sa gitna nila. Sinabi ni Mayang Da na siya ay nahuli na. Habang si John Yak ay nanonood sa mga patay na katawan ng mga asasin nang may pagtataka, na nakaya niya. Bilang tugon, tinanggal ni Mayang Da ang kanyang maskara, na nagsasabi na hindi siya pumapatay ng sinuman hanggat hindi ito isang misyon. Ibinunyag niya na sinira lang niya ang lahat ng buto ng mga taong ito at sinira ang kanilang sentro ng chi. Gulat na marinig na sinira niya ang buong chi ng mga taong ito. Tinanong ni Jiang Yak kung sino talaga sila. Bilang tugon, ipinakikita ni Mayang Da na sila ay mga mamamatay tao na tila nakatanggap ng maraming pagsasanay, na napagtatanto na hindi lamang sila ilang bandido sa kagubatan kundi mga asasin. Nagulat ang junkyard, iniisip kung paano ito magiging posible. Ibinahagi ni Mayang Da ang kanyang paniniwala na ang mga taong nagsisikap na tanggalin ang merchant group ay gumigastos ng malaking pera para gawin iyon, na nagpapatunay din na mas maraming pag-atake ang mangyayari sa kanilang paglabas. Isinasaalang-alang kung gaano mapanganib ang mga sinanay na mamamatay tao. Sinabi ni Jiang Yak na ang gawain ay napakahirap para sa mga mag-aaral at nagmumungkahi na ihinto kaagad ang praktikal na pagsasanay.
Gayunpaman, tumanggi si Mayang Da, na nagsasabi na hindi na kailangang ihinto ang pagsasanay. Sinabi niya na haharapin ni John Yak ang mga asasin, habang hahayaan nila ang mga estudyante na harapin ang mga bandidong kagubatan na sumusunod. Tinanong ni Jung Yak kung ano ang gagawin niya sa kanyang sarili at si Mayang Da ay muling nagsuot ng kanyang maskara, na nagsasabi na siya ay may mahalagang pakay na aasikasuhin at a-absent sandali. Sa pamamagitan nito, naghahanda siyang umalis. Sinabihan si Jung Yak na pangalaga ang mabuti ang kanyang grupo sa kanyang pagkawala, na sinasabi na sa kanyang kakayahan bilang Young Swords Ghost, sapat na siya upang mahawakan ang mga assassin. Nalilito kung ano ang kailangan niyang gawin. Tinanong ni John Yak kung saan siya pupunta sa ganoong katakot-takot na sitwasyon na kung saan. Sumagot si Mayang Da na maaari niyang ituring itong isang pagbisita sa bahay kaya nalilito siya. Pagkaalis ni Mayang Da, para sa kailangan niyang gawin, bumalik si Jung Yak sa lugar kung saan nagpapahinga ang mga estudyante na kanyang binabantayan. Lumapit sa kanya si May at tinanong kung nasaan si Mayang Da. Nagiging dahilan upang tanungin ni Jung Yak kung bakit niya tinatanong yun mula sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni May na sinabihan siya ni Mayang Da na bumalik kaagad, kaya naisip niyang susundan siya nito, ngunit hindi na sumunod. Sinabi sa kanya ni Jung Yak na may apurahang pakay si Mayang Da, kaya a-absent siya sandali, ngunit magpapatuloy ang misyon tulad ng sinabi sa kanya na tumutok sa kanyang pagsasanay. Sa pagsunod nito nagtataka siya kung saan nagpunta si Mayang Da, kung isa sa alang-alang na marami pa siyang mga katanungan na itatanong sa kanya tungkol sa reverse flow method. Pagkaraan ng ilang oras, habang ang iba ay natutulog, si John Yak ay nakatayo pa rin na nagpapahinga sa kanyang likod sa tabi ng puno at binabantayan ang lugar na papunta sa kanya. Tinanong ni Wang, ang pinuno ng grupong mga ngalakal, kung bakit hindi siya natutulog. Ngunit tumugon siya na palagi siyang umiidlip ng madalas na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Nagtatanong kung totoo nga ba. Ipinahayag ni Wayne ang kanyang kaluwagan bilang Young Swords Ghost.